Yung kinatawan mula sa lalawigan ng Laguna, si Representative Agarao, tumanggi raw na ibigay yung phone records dyan sa Independent Commission for Infrastructure dahil sa sensitibong impormasyon. Habang si Pasig City Representative Romulo at Bulacan Representative Domingo nakatakda namang humarap ngayong araw dyan pa rin sa Independent Panel. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Tumangking isurrender ni Laguna 4th District Representative Benji Agarao Jr. ang kanyang cellphone sa Independent Commission for Infrastructure matapos siyang tanungin kung may naging komunikasyon ba siya sa mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Sa pagdinig, diningi ng komisyon ng phone records ni Agarao upang mapatunayan ang kanyang pahayag na wala siyang anumang ugnayan sa mag-asawang Diskaya na nagbintang sa kanya ng pagtanggap ng umano'y kickback mula sa mga manumalyang flood control projects. Ngunit tumanggi ang kongresista at sinabing may mga personal na impormasyon sa kanyang cellphone na hindi dapat isa publiko. Tinanggap naman ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. ang paliwanag ni Agarao at iginiit na isa ito sa halimbawa kung bakit nais niyang iwasan ang live streaming ng mga pagdinig. Dahil anya, may mga sensitibong personal na detalye na maaaring mabanggit. Kaugnayan, pakinggan natin ang bahagi ng pagdinig sa pagtatanong ni Retired Justice Andres Reyes Jr. Hindi kayo magbigay sa amin ng phone records saka messages ng cellphone ninyo para ma-verify namin. Your Honor, ang hindi po kasi ang cellphone ko po dalawa lang po Yung pong bago kong cellphone, sa Viber lang po namin sa partido at saka po sa CA. Ito po lang ang aking cellphone. May mga ibang detalye po ito na hindi ko po pwedeng baka po magalit ang asawa ko. Kaya po. Opo. Kaya ayaw namin ng live streaming, naririnig ng mga tao tungkol sa asawa. But tiyatanong ko lang if you're willing to surrender the cellphone kasi nga po we are investigating Tarantala, tiniyak din ni Agarao na pabor siya sa pagsasabatas ng anti-dynasty bill kung siya lamang ang tatanungin. Gayunman, nilinaw niyang hindi niya alam kung susuporta rin dito ay iba pang miyembro ng Kamara. Kamakailan hiniling ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isertipikahang urgent ang House Bill 5905 bilang patunay ng sinseridad ng administrasyon sa paglaban sa korupsyon. Gihit ni Jokno, panahon na upang buwagin ang political dynasties dahil nagiging daan ito sa pang-aabuso at anomalya. Ngayon, pakinggan natin ang bahagi ng pagdinig sa pagtatanong ni ICI Special Advisor General Rodolfo Azarin Jr. Issues po sir na nire-raise po ng mga nagpro-protesta po since September 21 is the passage po sir yung sa against political dynasty po sir. So is there any chance po sir na papasa po yan sa ating Kongreso with the pressure that is being pursued by so many sectors in our society right now, sir? Hindi ko po masagot po yung kaisipan ng iba kong kasama, pero kung ako po personal tatanungin, kung yun na rin po talaga ang dapat mangyari, ay makakaasa po kayo na ako po ay papayag. Ngayong araw naman, Bombo Dennis ay inaasang harap sa Independent Commission for Infrastructure sina Pasig City Representative Roman Romulo at Bulacan 1st District Representative Danny Domingo. Humiling ang dalawa ng executive session kaya hindi ito ilalive stream ng komisyon. Kapwa sina Romulo at Domingo ay una nang inakusahan ng pagtanggap umano ng kickback. Ngunit mariin nila itong itinanggi. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.